Kadalasan, hindi malaki ang pagkakamali sa cattle operations. Pero kung paulit-ulit itong nangyayari, ito po ay magiging sanhi ng malaking lugi. Mga kabaka, ito po si Kabakang Arnel Corpus at welcome sa episode 20 ng Baka Alaman na hango mula sa Philippine Cattle Feeding Handbook. Feeding Cattle the Philippine Way, inspired by global best practices. Mga kabaka, sa huling episode ng seryeng ito, pag-uusapan natin ang knowledge gap. Ang simpleng gawain na madalas napapabayaan pero critical ang resulta. At ito ang dahilan kung bakit ko isinulat ang Philippine Cattle Feeding Handbook. Maraming problema sa cattle fattening ay hindi galing sa komplikadong science. Galing ito sa araw-araw na disiplina. Hindi maayos ang silage making at storage, kaya nasisira ang pakain. Magulo ang feed bank management, kaya nasasayang ang feed. Pabago-bago ang oras ng pagpapakain, kaya nalilito ang rumen. Magaspang ang paghawak sa baka, kaya tumataas ang stress. Huli ang pagkilala ng sakit, kaya lumalaki ang gastos. At walang malinaw na records, kaya nauulit ang parehong pagkakamali. Hindi ito kakulangan sa talino. Ito ay kakulangan sa gabay at sistema. Kapag walang record, walang basihan ng desisyon. Kapag walang consistency, walang steady na resulta. Ang maliliit na pagkakamali araw-araw ang nagiging malaking lugi sa dulo. Dito nagtatapos ang seryeng ito, pero dito rin magsisimula ang mas maayos na cattle operation. Sa susunod na episodes ay pag-uusapan natin ang opportunities for growth. Mga kabaka, ang Pilipinong magsasaka ay hindi kulang sa kakayanan. Kapag may tamang kaalaman at tamang sistema, sapat na ang sipag. Ito po muli si Kabakang Arnel at ito ang Baka Alaman. Kaalamang mula sa karanasan, mula sa aking karanasan, para sa inyong kabuhayan. Marami pong salamat. Agricultural resilience, cultivating